Hey Sec2Go family! Welcome back to another Sec2Go video. Lahat ng pagmamahal at suporta na ibinigay mo sa amin ay nakatulong sa aming misyon na gawing mas accessible ang psychology at mental health sa lahat. So, thank you. Let's begin. Ano ang naiisip mo kapag niisip mo ang isang taong depressed? Nag-iisip ka ba ng isang taong mukhang malungkot o umiiyak? Bagamat ang mga iyon ay maaaring mukhang halatang tanda ng depression, hindi lahat ng depressed o dumaan sa isang depressive episode ay magpapakita kung ano ang kanilang nararamdaman. Sa halip, maaari nilang itago ang kanilang mga emosyon at magmukhang masaya at cheerful. Bilang resulta, ang ganitong uri ng depression ay madalas na hindi natutukoy. Bago tayo magsimula, nais naming banggitin na ang video na ito ay ginawa for educational purposes only at hindi nilayon na palitan ang isang professional diagnosis. Kung pinaghihinalaan mo na mayroon kang depression o anumang mental health condition, lubos naming ipinapayo sa inyo na humingi ng tulong sa isang qualified mental health professional. Number 1. You seem cheerful, optimistic, and generally happy only on the outside. Nagagawa mo bang bumangon, pumasok sa trabaho at makihalubilo sa iba nang hindi pinapakita kung gaano kasama ang iyong nararamdaman sa loob? Ayon kay Heidi Mackenzie, isang clinical psychologist na nagsasanay sa Pittsburgh, Pennsylvania, smiling depression ay isa pang pangalan para sa high-functioning depression or persistent depressive disorder. Ito ay maaaring mga hulugan na magagawa mong gumana ng normal at gawin ang iyong araw tulad ng ibang tao kahit na maaaring nakakaranas ka ng mga sintomas ng depression sa loob. Number 2. You're obsessed with showing others how perfect your life is on social media. Sinasalamin ba ng mga pinopost mo sa social media kung ano ang nangyayari sa iyong aktwal na buhay? Bagamat normal lang na i-share lamang ang iyong best moments, ang aktibong pagsisikap na lumika ng presensya online upang magmukhang nabubuhay ka sa perpektong buhay ay maaaring makapinsala sa iyong mental well-being. Ang pag-post ng mga photos upang ipakita sa iba kung gaano ka kasaya kapag wala ka sa real life ay maaari lamang magsilbi upang lumika ng isang walang laman na nagbibigay ng smiling depression na puwang upang lumago. Number 3. You're reluctant to seek help because you're concerned about appearing weak. Narinig mo na ba ang kasabihang, real men don't cry? Ang mga statistic ay nagpakita ng mga lalaki ay mas maiksi kaysa sa mga babae na humingi ng tulong para sa mga mental health problems. Maaaring ito ay dahil natatakot silang i-judge o tratuhin ng iba para sa kanilang mga sintomas ng depression. Bilang resulta, mas malamang na magmukha silang masaya at itago ang kanilang nararamdaman sa kanilang sarili. Number 4. You fake a smile even though you're going through some big life changes. Nawalan ka na ba ng trabaho o lumipat sa ibang bansa? Tulad ng iba pang uri ng depression, ang smiling depression ay maaaring matrigger ng malalaking pagbabago sa buhay. Ito man ay isang breakup sa isang mahal sa buhay o pagkamatay ng isang taong malapit sa iyo. Ang malalaking pagbabagong ito ay maaaring magdulot ng mga sintomas ng depression, pati na rin ang pressure na panatilihin ang isang itsura na hindi ka apektado. Number 5. You throw yourself into hobbies and work to keep busy. Natagpuan mo ba ang iyong sarili na nag-overtime kamakailan? Trabaho man, gawain o libangan, ang mga taong may smiling depression ay maaaring maging busy upang maiwasang harapin kung ano talaga ang kanilang nararamdaman. Ang pag-iwas na ito na kilalanin at tugunan ang iyong mga emotions ay maaaring makapinsala at maaaring humantong sa emotional at physical burnouts. And number 6, you struggle with denial. Ang pagdiagnose ng mga taong may smiling depression ay mahirap sa maraming dahilan. Una, maaaring hindi alam ng ilang tao na sila ay depressed at ang mga nakaalam ay madalas na tumatanggi o hindi humingi ng tulong. Higit pa rito, ayon sa isang papel mula sa World Health Organization, ang nakangiting depression ay nagpapakita ng magkasalungat ng mga sintomas kumpara sa classic depression na nagpapahirap sa pagdiagnose. May kakilala ka bang maaaring may nakangiting depression o smiling depression? Naranasan mo na ba ang alinman sa mga sintomas sa itaas? Sabihin sa amin ang tungkol dito sa comments below. Kung na-enjoy mo ang video, please like and share it sa iba na maaaring mahanap itong kapaki-pakinabang din. Don't forget to hit the subscribe button and notification bell icon for more Sec2Go content. Lahat ng reference na ginamit ay idagdag din sa description box below. Kung nais mo pang matuto ng higit sa depression at mental health, click the videos na lalabas sa end screen. Always remember, I am Sec2Goers, you are Sec2Goers, and we are Sec2Goers.
Maraming salamat sa iyong panonood at magkita-kita tayo sa susunod.